Ted. Magandang umaga. Po. Ito si Chacha. Go, Cha. Yes po. Salamat sa panahon, Sir Steven. Ngayon nga po Sure. gusto lang po namin din kasi malaman dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, malamang sa malamang tataas din ang presyo ng bilihin. Ngayon po ba sa mga supermarkets na kasama po dito sa inyong asosasyon, nararamdaman na po ba natin yung pagtaas ng presyo ng mga produkto? Well, wala pa. Wala pang gumalaw at wala pang manufacturers na nag-abiso this early, no? Parang, siyempre, naghihintay muna, no? Baka naman biglang maayos yung gulo, yung gusot yan sa Middle East, no? Di natin alam, di ba? Beyond Oo. our control yan. Mm. May sinasabi po kasi dito ang DTI na nakikipag-usap na po sila sa manufacturers para po mapanatiling stable po yung presyo ng ating basic goods. Kayo po ba kasama na sa mga nakausap nitong DTI? Hindi kami kailangang makausap, no? Yun nga, I report sabi that the secretary has been talking to these manufacturers. Well, if the manufacturers don't increase their prices, no reason for us to increase prices, no? Kasi kaya lang, di ako sa tutok ng distributors. Distributors, siyempre, engage in delivery, gasoline prices, no? Pero Fuel sir, price. Sir Steven, sa ngayon wala, sabi nyo nga po, that's good news para po sa aming lahat na wala pang pagtaas sa presyo ng mga basic goods natin sa mga supermarkets. Pero kung patuloy natataas yung presyo ng langis sa world market, kanina kausap po namin si Director Rino Abad, ang sabi niya nasa 90 to 95 USD na daw per barrel ang crude oil sa Dubai. Kung patuloy po yung tataas, sigurado magtataas po ang basic goods. Kung sakali man, kailan po kaya namin ito mararamdaman at magkano kaya ang idadagdag? Well, very likely, no, nang tataas din ang presyo ng mga basic goods, no, basic necessities and prime commodities, no. For the information of all, kung di pa nabanggit kanina sa interview ninyo, gasoline has already gone up by 670 since January and the diesel by 940, no, laki ng tinaas. 10th straight week na gumalaw ang presyo ng fuel, which we're only on our 8th, 9th week pa lang for the year, di ba? So very likely, distributors, logistics, no, these will, siguradong magtataas sila, gagalaw ang presyo nila, cost nila, at ang charge nila, no, sa mga manufacturers, which of course will redound to increase din siguro in prices of goods in the supermarket. As to how much, it's a management decision, no? Pwedeng hindi sila mag-increase at kainin ang market share ng kalaban, or pwede sila mag-increase dahil kailangan nila, dahil konti pa lang ang kanilang production. If they have enough stock, they need not increase, or not immediately at least, no? Para kainin muna nila yung, market share ng kalaban. But in the past, halimbawa po yung nangyari noong 1998 na halos similar pero medyo ganun nga po yung nangyayari ngayon. Kung babalikan po natin yun, gaano po kalaki yung naging pagtaas before and may possibility ba na mahihigitan pa yung pagtaas ng presyo kung sakali man sa mga susunod na linggo? Well, yun malaking tinaas dahil hindi handa ang mga bansa noon, no? Ngayon siguro we have stockpile of how much? 50 days, no? For the different LPG ang nakita ko medyo mababang stockpile, no? Good for 27 days ba? Napakaano lang. So it would be smart to buy your LPG, no? If you cook a lot at home and use LPG, di ba? Pero gasolina and diesel, gas diesel, and the others, no, avgas, I think they have around average around 50 days, no? Which is not too much, less than 2 months, no? If the war extends no longer than 2 months, saan tayo pupulutin, no? Which I know DOE is now asking, people people concerned, no, to stockpile on fuel, no? Refined fuel, and then to stop exporting, no? Nag-export din pala tayo, no? So, 'di ba, DOE has asked them to stop exporting para lahat ng measures needed, no, so that our supply of fuel is not hindi maubusan kaagad. Oo. Napag-uusapan na nga po ngayon yung pag-alis muna sa excise tax. Meron din mga nagpapanukala at silipin din yung VAT. Sa hanay po ng mga Supermarkets Association natin, ano po sa tingin ninyo ang dapat gawin ng gobyerno para kahit papano hindi mabigla yung consumers natin sa magiging pagtaas ng presyo ng basic goods kung sakali mang mangyari na po yan? Okay, DTI has called for a meeting ng National Price Coordinating Council wherein our association Pag-asa is a member of, no, for next Friday, no. This was before unang pasabog, no, sa Middle East. So ngayon na nangyari na to, I guess DTI is
timing itself, no, after talking probably with manufacturers, no, went to call a meeting to inform us kung ano ang desisyon. Dahil syempre kailangan mag-gather ng data, proper data, accurate data, to find out kung anong pwedeng magiging desisyon, no? Kung mag-price freeze ba kaagad, which is not happening. So I think for me that's good, no? Let the manufacturers, no, mag-decide sila kung gusto nila magtaas. Sige, walang bibili ng produkto nila kapag yung kalaban di nagtaas, di ba? Pero at the same time, while bidding for time, because wait and see ang attitude kung ano mangyayari nga sa kera sa Middle East, no? Eh yun na nga, tama yung pinag-uusapan nga, baka temporary relief by taking off VAT, no? Or maybe excise tax, no, ibawasan ng konti, no, yung yung pag-charge no ng gobyerno para makaluwag sa negosyo at sa mga mamimili, no, mga those commuting, no, riding, taking their vehicles to work. Yeah. So kayo po ay agree dun sa tax adjustments. Pero sir, possible po ba na para po sa ating mga kasamahan dyan sa supermarkets, kung sakali man na makiusap, kasi ito nga yung sinasabi sa balita ngayon, nakikiusap ang DTI na wag mo na magtaas, sabi nyo wala pa naman, pero kung makikiusap sila, sa tingin nyo po ba kakayanin po kaya ng ating mga kasamahan na talagang yung ibang produkto ay wag mo nang itaas? At kung kaya, mga hanggang ilang araw o ilang buwan kayang kakayanin na pagbigyan itong gobyerno sa kanilang hiling na price freeze? Okay. Ang pagtayo ng supermarket, no, is a service, but it's also a business, no? You have to cover your cost, no? Hindi mo pwedeng sabihin, huwag tayo magtaas ng presyo, pero wala mo ng sweldo yung mga tauhan natin. Or Tama. saan ka ba mag-cut ng cost, di ba? Hindi pa pwede yun, hindi logical yun, no? So what can happen is some supermarkets, they have two alternatives, I would tend to think. Number one, huwag nang kargahin yung mga produktong pinapaprice freeze na hindi nila kayang, does not cover their cost of operations, no? Or carry them for a short period of time and probably not increase prices, no, para to serve the public, no. It is again a management decision of the retailer. So, ang sabi nyo, imposible po ito kasi syempre may mga cost of operations din po kayo, may mga pinasusweldo rin po kayong tauhan. But right now, hindi pa naman po problema, hindi nyo pa naman tinitignan na baka magkaroon ng pagbabawas sa mga empleyado soon kung patuloy po ito na pangyayari yung sigalot dyan sa Middle East at maapektuhan na po itong consumer spending natin? Well, sabay-sabay ang threat, no? We're talking about panukala para sa national wage level na pare-pareho ang sweldo ng tao where isang region manggaling, di ba? So, all of these add up to the different constraints, no, na kailangang i-consider ng isang negosyante sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, be him a manufacturer, distributor, sub-distributor, wholesaler, or retailer, no? So all of these kailangan mailagay, may pagsama. But to sell below cost is very difficult to ask members or to ask negosyante to do because it runs against the grain of doing business. Not because you want to make more money, pero yun na nga. How do you continue your operations kung wala kang kinikita for some items, di ba? For a lot of items. But right now, hindi pa po yung threat sa ngayon sa mga kasamahan nyo po dyan. Wala pang gano'n. Everybody's wait and see attitude. I'm sure habang tayo nag-uusap, nag-iisip na ngayong umaga rin ng mga manufacturers, no? At saka mga distributors kung anong dapat gawin. Sakali sabihin ng gobyerno ay ganyan or ganon, di ba? Ang gobyerno naman, na nakikiramdam rin, syempre, kung ano yung komportable, kung saan komportable ang mga negosyante, para tuloy din business as usual, considering these constraints like itong additional external factors, no? Itong gera na nangyayari, no? Globally, kasi galing west to the east. But sir, kamusta ang consumer spending? Bumaba po ba? Dahil po baka nagtitipid na yung iba dahil pa rin sa nangyayari, dahil umaaray na sila dito po sa presyo ng crudo at yung sinasabi rin natataas yung presyo ng kuryente. May mga nagrereklamo ba na bumaba yung sales po ng mga supermarket sa ngayon? That is correct. In general, okay? Now, napakaraming klaseng supermarket. May malalaking chains, mayroong mga 5 stores lang operation, di ba? So for the in general, no, matumal, no? Kasi nung Christmas matumal nga eh. So ngayon pa kaya, di ba? It's early March, no? So walang reason para gumastos, di ba? Tapos for those selling to the Muslims, Ramadan pa. So fasting, no? So walang talagang nakakadagdag sa
negative sentiment, no, in terms of spending. Okay, so malaking epekto yan sa ating ekonomiya, Sir Steven, no? Yung mababang consumer spending and inaasahan na bababa pa yan pag Ted, tama? Ted, because of consumer confidence is down, and then people are saying, naapektuhan ba ng politics? I'm saying yes, because of media, social media, no, because of those effect nila, which everybody is listening to every day. So pukpok sa utak ng tao. So business confidence is down, consumer confidence is down, no? What do Okay. we do? We just have to carry on and Yes. think positive and come up with ideas on how to spur the economy, no? Kasi we're a consumer-driven economy. So kung consumer-driven economy tayo at ang consumer's sentiment is down, di ba? Business sentiment is down. Ayaw mag-expand, ayaw magdagdag ng space or magdagdag ng negosyo, di ba? We're down, di ba? So, Okay. kailangan Opo. there must be some impetus or some initiative, some inspiration, Aha. no? Some good news, no? For us to continue doing business and for consumers to continue spending, di ba? Okay. Kung mahalang maggumalaw, mag-commute, sumakay sa sasakyan, no? Hindi work from home pero kailangan sa opisina, medyo magtitipid ng tao. Okay, nabanggit po ninyo, no, because of media reports, social media, but is it the reporting or is it the truth? It's the confusion brought about by news which are, babuyin natin, mali pala yung nasabi. Because the bloggers, I think, those who are not very responsible and start blogging without checking their figures, Their or facts, checking their their facts. data. Oo. Their facts, that's right. Opo. Fact check kailangan, di ba? Okay. So, kumbaga, nakakalito sa tao. Opo, So, sige. people start talking to each other about something which is not, hindi pala Opo. totoo. Pero yung sinasabi po ninyo na consumer spending and then confidence po, no, ng ating mga negosyante may kaugnayan sa nangyayari. So you're referring about still the issue of corruption. Yes. People are saying hindi, walang ano yan, walang connection yan. Iba yung pinag-usapang politics tsaka pinag-usapang ekonomiya. Related, syempre. Di ba? Related yan. Okay. Why should I expand and build another 5 stores if I feel that, government is not doing its job or, very corrupt? Or, sayang lang yung buwis na binabayad ko. Di ba? So, I guess everybody has that at the back of their minds. No? Okay. So, sana, some good news as to what government is doing to show that huwag kayong matakot. We're doing this for you guys. Okay, sige po. So, ibig sabihin po, kayo ho mismo sa inyong sektor nga umaasa ng accountability and justice sa ating mga balita tungkol sa korupsyon para manumbalik yung tiwala ng gobyerno, tiwala po ng private sector, ng mga negosyante sa kanila pong pagnenegosyo. Kasi nga may mga ibang negosyante na sa halip mag-expand, hindi na. Ang iba po, medyo limitado na ang investment kasi nga hindi niya rin alam yung mga uncertainty na nangyayari sa ating pong politika. Ted, you speak for everybody. Tama yung sinabi mo, no? The big players, the big retailers, syempre, they have money to burn. So when I say money to burn, they can afford, no, to continue their plans. Di pwedeng maantala ang kanilang expansion plans, no? But for the middle SMEs, no, talagang hold back muna. Kasi nga, yun na, ayaw mong itaya ang pera mo sa isang uncertain na, na situation, no? The economy. Kung alam natin gang-ho tayo, kumbaga, talagang pataas ang ating ekonomiya, no? Siyempre, talagang people will start investing. The locals will invest and the foreigners will invest, no? Opo. Kasi we're the foreigners right now, di ba? Opo, yes sir. Sige, so again, ito hong ngayon napaparating na tsunami because itong wala tayong kontrol na presyuhan at supply ng petrolyo. Definitely po, ang solusyon lang talaga dito ngayon, matigil itong gera dyan sa Middle East para po hindi makadagdag dito sa binabanggit nyo na existing na mong problema bago pa dumating yung tsunami.
Correct. Opo, sige. Sir Steven, salamat po na marami and we always appreciate po ang inyo pong mga sinasabi po sa amin na actual na sitwasyon sa inyong merkado at ang inyo po naman pong pananaw sa mga nangyayari sa bayan. Salamat po, sir. Thank you for having me, Ted. Cha. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.